Narito ang isang kwento tungkol sa isang lumulutang na bus sa Japan. Sa isang tahimik na bayan sa baybayin ng Japan, kung saan ang mga alon ay humahalik sa buhangin ng may banayad na ritmo, mayroong isang kakaibang paningin na nakakuha ng atensyon ng parehong mga lokal at turista. Ito ay isang bus, hindi ang karaniwang uri na humihinto sa mga hintuan ng bus, ngunit isa na tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang bus, isang makulay na lilang na may mga whimsical na guhit ng mga isda at alimango, ay hindi isang produkto ng mahika o isang futuristic na imbensyon. Ito ay isang gawa ng pagkamalikhain at pagiging mapamaraan ng isang lokal na mekaniko na nagngangalang Kenji. Si Kenji, isang lalaki na may mga kamay na magaspang sa grasa ngunit ang puso ay puno ng mga pangarap, ay palaging nabighani sa dagat. Lumaki siyang nakikinig sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga kayamanan sa ilalim ng tubig at mga mahiwagang nilalang. Habang tumatanda siya, ang kanyang paghanga ay nagbago sa isang matinding pagnanais na pag-ugnayin ang mundo sa lupa sa kaharian ng dagat. Isang araw, habang nag-aayos si Kenji ng isang sirang bus, isang ideya ang sumulpot sa kanyang isipan. Ano kung maaari niyang baguhin ang bus sa isang uri ng sasakyang pantubig, isang sasakyan na maaaring walang kahirap-hirap na lumipat sa pagitan ng lupa at tubig. Sa gayon, sinimulan niya ang isang ambisyosong proyekto, na nagtrabaho ng walang pagod sa kanyang maliit na garahe, na hinihimok ng kanyang pananaw. Sa loob ng maraming buwan, si Kenji ay nag-eksperimento, nag-aayos, at nagbabago. Maingat niyang tinatakan ang ilalim ng bus, nag-install ng mga propeller at isang rudder, at nagdagdag ng isang sistema ng buoyancy na magpapanatili sa bus na nakalutang. Ang kanyang mga kapitbahay ay tumingin ng may pag-usisa at pag-aalinlangan, ngunit si Kenji ay hindi natitinag. Alam niya na nasa isang bagay na espesyal siya. Sa wakas, dumating ang araw ng paglulunsad. Ang buong bayan ay nagtipon sa baybayin upang saksihan ang paglikha ni Kenji. Habang ang bus ay pinagsama sa tubig, mayroong isang sandali ng pag-igting. Pagkatapos, na may isang banayad na pag-splash, ang bus ay lumutang, ang mga propeller nito ay nag-churning sa tubig, na nagtutulak ito pasulong. Ang karamihan ay sumabog sa masiglang sigawan. Si Kenji ay nagtagumpay. Ang kanyang lumulutang na bus ay hindi lamang isang katotohanan, ngunit ito ay nagdala ng kagalakan at pagtataka sa kanyang komunidad. Ang lumulutang na bus ay naging isang instant na sensasyon. Ang mga tao mula sa malayo at malapit ay naglakbay upang makaranas ng kakaibang pagsakay. Dahan-daang naglalayag ang bus sa kahabaan ng baybayin, na nag-aalok ng mga pasahero ng kakaibang pananaw ng bayan at ng malawak na karagatan. Ang mga bata ay humajijek sa tuwa habang nakikita nila ang mga isda na